Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit gustong i-hire ng mga amo dito sa Hong Kong ang mga first timer? So maraming halos gusto na ng mga employer na i-hire yung mga first timer ngayon dahil yung mga first timer is takot pa. Yung mga first timer is hindi pa ganun kaalam pagdating sa mga batas or mga karapatan nila dito sa Hong Kong, and takot pa sila. And nandun yung, alam mo yun, kapag first time mo kasi, andun yung gigil mo pa sa trabaho. So, yun yung gusto ng mga amo. So, hindi ko naman sinasabi na yung mga datihan na dito sa Hong Kong is hindi na-hire, pero kapag lalo yung mga buraot na amo, masasama ugali, yung kinukuha nila is mga first timer kasi yun kinakaya-kaya nila. Kaya kayo na mga first timer, dapat alam nyo na kung ano yung mga karapatan nyo. Pero kahit alam na natin, nandun pa rin yung hiya, nandun pa rin yung takot, 'di ba? Kasi ako, ganun din yung nararamdaman ko kahit gustong-gusto ko ng, alam mo yon, hingin yung yung food allowance ko, hindi ko magawa-gawa kasi nandun yung takot na baka i-terminate ako, nandun yung Pero yung amo ko nung nakaraan, nung bago ako, kasi parati niyang tinatanong sa akin, ano ka ba? Share food ka ba? Mag-share ka ng pagkain sa amin or magluluto ka ng sayo? Parati siyang ganyan. So, nung neto nang matagal na ako, dun ko nalaman, ayaw niya pala na nakikihati ako sa pagkain nila. Kasi nga, konti lang yung niluluto nila. Tapos, kinukuhanan niya pa yung pagkain nila para ibigay sa akin. So, ayun yung doon. So, nung huli na, parang mga 1 linggo, hindi na siya nagbibigay ng pagkain sa akin. Sabi niya, magluto ka na lang ng sarili mong pagkain. Doon na nagsimula yung kalbaryo ko kasi walang matinong pagkain. Ano ibibigay sa'yo? Noodles, sardinas, tapos, chicken wings. Ayan lang. Gulay. Tapos yung gulay na binigay sa akin nung bago ako, lanta na. Dilaw na yung dahon. So, grabe yung ko noon. Alam mo yung kumain ako ng hapunan, 5 subo ng kanin kasi nga ang pinapaluto niya sa akin 2 baso lang, tapos kasya lang sa kanila. Nakakahiya din naman i-serve na konti lang, tapos wala nang natitira sa akin. Kaya sa utak ko noon, puta talaga, matapos ko lang talaga to. Grabing pagtitis ko, napakadamot nyo. Pero nung huli na ko na kung paano didiskartihan na magkaroon ako ng pagkain kahit papano. So yun, kapag first timer ka, kaya ka nilang dugain pagdating sa pagkain, ganyan. Pag mga luma na, magrereklamo na yan. Katulad nung dating katulong dito, hiningan siya ng food allowance, tas hindi niya binigay. Doon na nagsimula na hindi na sila nagiging matino mag-usap. Alam mo yung hindi na sila okay sa bahay hanggang sa nag-break yung babae. Kasi nung tinanong ko siya, sabi ko, bakit parati ka nagtatanong sa akin kung share akong pagkain sa inyo or hindi? Sabi niya, kasi yung dati kong katulong, ganyan. Tapos, ang nangyari is, hiningi niya sa akin yung food allowance niya. Yun lang yung sabi niya. Hindi na niya sinabi kung ano. Pero, ang sinabi niya sa akin, syempre, sinaraan niya yung dating katulong. Ang sabi niya is, 6:00 daw ng umaga kumakain na yun ng almusal. Kasi sabi nga nung dating katulong, hindi niya kayang hindi kumain ng tamang oras. So, sabi niya, pinapauna ko siya kumain. Tapos, 11:00 na nananghalian na siya. Kasi nga, kami, 2:00 na kami kumakain ng tanghalian. Tapos, 6:00 ng hapon, kumakain na siya ng hapunan kasi kami, 7:00, 8:00 pa kakain. So, doon siguro nagsimula yung nila, hindi pagkakaunawaan hanggang sa nag-break. Kasi nakakita ko, naka-4 na break na sila dito. Kaya pagdating ko guys, yung amo kong babae, butas-butas yung mga damit niya, kahit yung lalaki. Kasi nga, parati sila nagpapalit ng katulong every 2.5 months. 2 months lang talaga, promise. Palit na naman, magkano gastos pagkuha ng katulong. Ngayon, magto 2 years na silang hindi kumuha ng bagong katulong. So, nakasave sila kasi tig 12,000 yun bawat kuha ng katulong. Kaya ngayon, medyo maalwa na yung buhay nila, nakaka-shopping na sila. Tapos, tsaka hindi na siya madamot na yun nung bago ako. Madamot siya sa mga pagkain, pero ngayon hindi na. Kasi nga, hindi siya gumagastos ng panibagong katulong. Kasi yung katulong niya tumagal kahit papano. Kahit pinagtsatsagaan ko lang talaga to. So, next is, bakit gusto nila? Kasi nga pinapatrabaho nila sa ibang bahay yung mga first timer. Ibang
bahay, katulad ng kapatid nila, lola nila. Kapag first time, umuoo lang kasi kailangan mong bayaran yung utang mo eh. Meron kang mga utang sa Pinas, kailangan mong mabawi yung ginastos mo, ganyan. Kaya gusto mo talaga kahit ano tiyagain mo. Pero kapag mga ano na yan, mga datihan na yan, hindi pwede. Talagang away, malala. Kaya, yun, nakakaya nila yung mga first timer. Next is, yung first timer is gigil pa sa trabaho. Alam niyo yung, ano pa, may mood pa magtrabaho, masipag pa, ganyan. Pag mga ano kasi, pag mga datihan na, ang ano, trabahong ano na lang, trabahong minimum, ganon. So, parang ako, hindi na ako katulad dati na, yung bawat minuto binibilang, yung bawat minuto dapat may ginagawa ako. Kapag wala sila, tapos wala na akong ginagawa, naghahanap ako ng gagawin. Pero ngayon, iba na yung sitwasyon. Pag wala sila, magsi-cellphone ako nakaupo. So, ayun yung pinagkakaiba ng baguhan tsaka hindi. Kasi pag baguhan ka, dati nung baguhan ako, pag wala sila, naguhugas, nagpupunas ako ng kung ano-ano. Lahat na lang napunasan ko na. Malinis na yung bahay. So, pero kapag luma ka, wala na. Hindi na ganun. So, next is, kapag first timer is, kaya pa nilang utuin na, yun nga, hindi ka muna mag-day off, ganyan, parte sa day off, mga rules ba, kaya pa nilang sabihan na, okay lang ba na hindi ka mag-day off? Kasi pag bago, syempre, gigil ka na magtrabaho para malaki yung sahod, kaya mas pabor sa'yo yun. Eh, yung mga datihan na ayaw nun kasi maraming mga kaibigan dito sa Hong Kong. So, nakikipag-bonding, ganyan. At isa din sa mga reason kung bakit gusto nila ng mga first-timer kasi wala pang mga kaibigan yan dito sa Hong Kong and hindi pa na-impluensyahan. Hindi ko naman sinabing masasama yung mga OFW dito sa Hong Kong. Pero karamihan kasi is nandun yung nakikipagjowa sa mga itik dito sa Hong Kong, sa mga Indian, Pakistan, Bangladesh. Meron ding nagbabar, tas umuwi, gabi na. Ayan, kaya ayaw nila nakikisalamuha yung katulong nila or ayaw nila ng matatagal kasi nga, ano na yan, exposed na yan sa kung anong mga kalokohan dito sa Hong Kong. May mga tattoo na sila, tapos nagbabar, tapos yun nga, palautang na sa bangko. Yun din yung ano ng mga amo, kaya gusto nila ng first timer kasi fresh pa, wala pang alam na kalokohan yan. Hindi nila alam yung ibang mga subscriber ko, naka 1 month pa lang may utang na sa bangko. So, yung iba kong kaibigan is, yung iba kong subscriber is naka 6 months, ayun, nagutang, ayan. So, meron akong subscriber kanina, na-process na ata yung utang niya, umutang siya sa Prime, naka 5 months na ata siya dito sa Hong Kong or 6 months. Tapos kanina, pumunta na siya ng Prime para i-pick up yung pera. So, wala na akong update kung ano na nangyari. Basta, nagtanong siya sa akin kanina kung saan yung address ng Prime. Sabi ko, tanong mo doon sa kaibigan ko kasi nga, maraming branch yung Prime dito. Hindi ko alam kung saan kanya nilagay na branch. Kaya tanong mo sa kanya. So, ayun, sila na nag-usap. And the next, kung bakit gusto nila ng first timer, kasi maano pa yan sa bata. Madali pang anuhin yung bata. Yung parang, talagang ano pa talaga, puro trabaho talaga yung alam. Tsaka wala talagang alam sa mga rules sa bahay. Yung kaya nilang utuin ba. Pag mga luma na kasi, lumalaban na yan. Hindi mo na pwedeng alilain na malala yan. Hindi mo pwedeng sigawan. Hindi mo pwedeng anuhin yan. Lumalaban na kapag mga ex-abroad, lalo mga galing na dito sa Hong Kong, matitinik na mga yan. Hindi mo pwedeng anuhin. Pag mga baguhan, pag sinigawan mo okay pa. Pero pag mga luma na, lumalaban na talaga. And alam na yung mga rules dito sa Hong Kong. Kaya yun din yung mga posibilidad. Kaya hindi na sila kumukuha ng mga ex-abroad or ayan, galing dito sa Hong Kong. Doon sila, lalo yung mga Indian, doon sila kumukuha sa Pinas, mga first timer or mga galing ng Kuwait, Saudi Arabia, ganyan. Kasi nga, mga buraot yung mga Indian, wala nang pumapatol sa kanila. Wala na dito. Yan din yung reason kaya hindi sila nakakuha na ng katulong dito ng mga ex-abroad sa Hong Kong. Kasi nga, hindi na, alam mo kapag ex-abroad ka or dito ka sa Hong Kong tapos nag-finish ka ng contract, maghahanap ka ng amo, namimili na din yung mga katulong. Ang gusto ng tinatarget ng mga naka-finish ng contract is yung mga puti, yung mga Irish, ganyan, yung mga, alam nyo yun, mga taga Europe, ganyan, yung mga may lahi na puti. Kasi,
ano sila mga holiday, mga red sa calendar binibigay nila, meron pa silang pa-bonus, malalaki pati yung sahod, 7,000, ganyan. And yung ibang mga katulong, nandun sila sa island nakatira. Nung nagpunta kami ng Lama Island, nandun nakatira yung katulong, tas yung amo niya, Pinay siya, tas yung amo niya is, puti. So, marami din dun. And, sa Lama Island ba kami nagpunta, maraming mga Pinay doon na akala mo kapag nag-abroad ka is maputi ka, pero sila parang nasa Pinas lang, kasi nga parang Pinas lang din yung Lama Island and nagbabike lang sila doon. So ayun, yun yung nakita ko doon and natuwa lang ako, parang nasa Pinas lang sila, tapos nagbabike, kinahatid nila yung nila, alaga nila. So yung mga first timer is mostly yung mga kumukuha talaga. Mahirap makakuha ng matinong amo kapag first timer. Swertihan lang talaga. Kasi mostly ng mga matitinong amo nakuha na dito sa Hong Kong. Yung mga natira is yan yung mga salbahe na amo na hindi na nakakakuha, sinusuka na dito sa Hong Kong ng mga finish na contract. Kaya diyan na sila sa Pinas kumukuha. So ayun yung tips ko. Kaya minsan kapag feel nyo na parang parang feel nyo may mali dito sa amo na to, yung instinct nyo, i-follow nyo. Kung ayaw mo. May isa akong babae na nakita, meron siyang hinindian na amo, tapos matagal siya uli bago nagkaroon ng another na amo. Yun yung nakakatakot. Kaya kapag first timer ka talaga, yung baratan mo na lahat yung alam mo yung lahat-lahat na, wala ka nang pinipili, kasi nga baka wala nang next time. Kaya mahirap din minsan mamili ng amo, lalo pag first timer ka. Kaya maganda talaga pag dito ka na sa Hong Kong, tapos nag-finish ka ng contract, maghanap ka ng amo dito, yung okay, kaysa sa Pinas, mahirap makahanap. And malaki na yung sahod, hindi na tumatanggap yung mga finish contract dito ng minimum na sahod, 5-5 na yung gusto nilang sahod. Kaya thank you guys for watching, and sana may idea kayo nakuha. Thank you and I love you all, bye bye.